Relax lang kayo mga katunay. Huwag kayong masyadong ma-high blood. At yung mga nagme-maintenance dyan, mag-maintenance na kayo. At baka pag napanood nyo to, ayun, what's up mga katunay? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ay, at meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinoy Secret Files. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa Facebook page ni Pinoy Secret Files, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-follow, follow na din po kayo sa page ni Pinoy Secret Files sa FB. At syempre, ito yung mga mapapanood nyo, yung mga showbiz balita na kanyang ibinabalita dito. At ito nga yung natagpuan natin sa kanyang FB page na kanyang ibinalita. May mga netizen daw na bumabanat kay Master Henyo Joey De Leon dahil sa ginawa niyang post, no, na sinasabi na patama daw kay Yorme. Medyo ito ibabalita natin mga katunay, no? Kung kayo ay mababad trip dito, relax lang mga katunay. Yung mga legit dabarkads dyan, yung mga dabarkads, mga kadabarkads dyan na nanonood sa aking channel, relax lang kayo mga katunay. Huwag kayong masyadong ma-high blood. At yung mga nagme-maintenance dyan, mag-maintenance na kayo. At baka pag napanood nyo to, talagang mabad trip kayo sa mga pinagsasasabi nila tungkol kay Master Henyo Joey De Leon na nakita natin dito sa mga komento nila kay Master Henyo. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong ito at bibigyan natin ng reaksyon. Tama natin to mga katunay. Pasok! Netizens, nagalit sa post ni Joey para daw kay Isko. Ano nga ba ang ginawa ni Yorme Isko Moreno para mag-post si Joey De Leon na ikinagalit ng maraming netizens? Ano nga ba ang ginawa ni Master Henyo Joey kay Isko kung bakit nagkakaganito? Aba, medyo yung mga supporters ng Tape Bulaga bumabanat dito kay Master Henyo. Aba, muli na namang inula ng negatibong komento ang Henyo Master Joey De Leon dahil sa kanyang post. Sa kabila nga ng mga batiko sa natatanggap ng mga bagong Itbulaga host, isa si Isko sa patuloy na papuri ang natatanggap mula sa mga tao. Dahil na ipapakita pa rin umano ng dating mayor ang pagiging mabuti nito at pagnanais na tumulong sa mga Pilipino. Madalas din siya ang naiipit at sumasalo sa mga pagpapaliwanag ng mga kapalpakan na nagagawa ng kanyang mga kasamahan na host ng show. Sinasabi dito, no, na parang si Isko ang nagtatakip, no, sa mga kasama niya sa kung ano man ang ginagawa. Kung may nagpaparinig, kung may mali, siya yung parang pinaka rito, nagtatakip sa mga butas na pwedeng maibutas dyan sa mga yan. Pero ituloy natin to. Dahilan para marami pa rin ang magmahal kay Yorme. Ngunit ano nga bang rason ni Joey para sabihin at gawin ang bagay na ito kay Isko? Tahol ng tahol, nawawala tuloy paggalang sa'yo. Desisyon nyo umalis, tas ngayon kayo pa maingay. Hop! Sagutin natin tong isang to. Hindi natin napakita yung kasi may comment dito. So hindi natin nailagay, pero binabasa naman ni Pinoy Secret Files yung nagko-comment. Hindi nanggagaling kay Pinoy Secret Files yung salita niyang yun. Yung kumbaga hindi niya sinasabi, yung kumbaga binabasa niya rin yung comments. So babasahin natin to. Eto tahol ng tahol na wala tuloy ang paggalang sa'yo. Desisyon nyo umalis, tas ngayon kayo pa ang maingay. Sura. Alam nyo, kayo. Ha? Desisyon nilang umalis. Oo, sige. Nandiyan na tayo. Umalis ang TBJ sa puder ng tape. Umalis ang TBJ sa Itbulaga. Alam nyo kung bakit? Nanonood ba kayo ng balita? Napapanood nyo ba yung nangyari nun?
Hindi sila aalis kung walang nangyayaring hindi magandang pamamalakad noon. Hindi nyo ba nadinig yung sinabi ni Tito Sen? OMG! Eto lang yan eh. Diba unang-una, wala naman silang ginagawa na hindi maganda noon. Bagkos, ipinapakita nila sa producer nila yung magandang pagtatrabaho nila, ginagampanan nila yung trabaho nila. 'Di ba? Trabaho sila ng trabaho. Ngayon, hindi nila alam na merong plano yung bagong nag-take over ng tape na alisin sila. 'Di ba? Wala silang kaalam-alam. So sinasabi nung kabila na baka mga guni-guni lang ng TVJ yung gano'n, naiisip lang nila na aalisin sila, pero hindi. Hindi naman siguro sila gagawa ng ganong kwento kung hindi totoo. Lalo na't alam nila na maraming kumakampi sa kanila at nakikisimpatyang mga tao. Diba? Yun yung nauninaga nila. May nalaman sila na ganun na may planong tanggalin ang ibang mga dabarkads na kasama ng TVJ. So anong gusto nyo? Matuwa sila dun sa mga tatanggalin? So tatanggalin yung mga yon, tapos sasabihin nila, sige bahala kayo sa buhay nyo, babush! Parang ganun ba? Diba? Ipinakita ng TVJ dito kung paano ang pagmamahal nila sa mga kasama nila, yung pagpapahalaga na ginagawa nila doon. Dahil pinapahalagahan din naman sila ng mga kasama nila. Bakit nila iiwan sa ere yung mga yon? Yun yung pinaglaban nila noong mga panahon na yon. So kung aalisin yung mga yon, di tanggalin na rin sila. Diba parang gano'n na rin yun? So nagdesisyon na lang silang umalis, total magkakabaklasan na rin naman. Anong gusto nyo? Mag-stay yung TVJ dyan? Tapos yung mga kasama nila na nakasama nila ng ilang taon ay tatanggalin ng ganun-ganun na lang. Diba? Anong gusto nyo? Isipin ng mga tao walang pakisama ang TVJ? Diba? Sila yung lalabas na masama? Yun yung hinihintay nyo, diba? Na lumabas ang TVJ na masama? Ayun yun Sinasabi nyo, desisyon nilang umalis. Talagang desisyon nilang umalis dahil hindi na maganda yung nangyayari. At isa pa, magtatrabaho yung TVJ. No? Sa isang linggo, 3 beses, Mariusip. Pinagdesisyonan sila ng ganun. Halos sila na yung naging pader, yung naging foundation ng Itbulaga. So parang sila pa yung mawawala sa eksena. Hindi na nga umi-eksena yung TVJ nung nandiyadyaan sila sa Itbulaga Mas binibigyan nila ng prioridad yung mga bago at yung mga kasama nila. Kagaya ni Jose, ni Wally, ni Paulo, ni Sir Alan K, nila Raisa, nila Maine. Diba? Kasi kung plano nilang sapawan yung mga yan, hindi na para ilabas pa nilang yung mga yan. At yung magkakatanggalan, sana pumayag na silang tanggalin yung mga yan. Diba? Pero anong ginawa ng TVJ? Pinaglaban nila yung mga kasama nila. Ngayon, kung hindi talaga masusolusyonan ng ganun, umalis na rin sila. At isa pa, si Mr. T, si Tony Tubiera nga, ibinaba ng posisyon, parang tinanggal na rin. Anong gusto nyong mangyari? Magbunyi sila? Pinakita ng TVJ dito yung pagpapahalaga nila sa mga kasama nila. Diba? Hindi sila naging makasarili. Kung tutuusin, wala na dapat patunayan yung 3 yan Mayayaman na yan. TVJ na yan. Sikat kilala na yan. Pero anong ginawa nila? Nagsakripisyo sila hanggang dyan sa mga kasama nila. Isinakripisyo nila yung Itbulaga para sa mga kasama nila. Para itama kung ano man yung maling nangyayari. Tapos sasabihin nyo, desisyon nilang umalis? Uy, Mariusip. Ikaw ba? Kapag ikaw may kasama ka sa bahay, tapos naging kaklose mo siya ng 44 years, halos talagang magtropa kayo, tapos gusto siyang paalisin dun sa bahay na yun, tapos ikaw matitira, wala din naman siyang kasalanang ginagawa, ikaw ba hindi ka masasaktan, hindi ka papayag na paalisin siya ron? Ay, papayag ka ba na paalisin siya ron? Siyempre, ipaglalaban mo rin siya, dahil matagal mo rin siyang nakasama. Ano pang meron kayong utak yung nagko-comment dyan?
Basa-basahin nyo naman minsan. Mag-research naman kayo. Manood kayo sa ano ng TVJ, Marius. Eto pa. Number 1 na yan pero puro pasaring pa din. Toxic. Ayan! Eto pang pangalawang comment. Number 1 na yan pero puro pasaring din. Toxic. So sinasabi nila na toxic daw si Master Henyo. Alam nyo si Master Henyo Joey De Leon, matagal niya nang ginagawa yan. Kung hindi ka sanay at kung ikaw ay balat sibuyas, malamang umiyak ka. Alam nyo si Master Henyo Joey, hindi magsasalita yan, hindi magpapasaring yan, kung hindi rin sila binabanatan. Diba? So bakit babanatan ni Master Henyo ang isang programa kung hindi naman sila pinapakailaman? Kung hindi sila tinitignan? Ang problema, binabanatan din sila. Pinapasaringan din sila. So anong gusto nyong gawin ni Joey De Leon? Okay lang. Tahimik lang kami. Sila na nga yung naagawan eh. Sila pa yung ginaganyan. Diba? May nawala na nga sa kanila tapos ganyan pa. Pati ba naman yung pagpapasaring ni Sir Joey De Leon? Mariosep kayo? Dehins ba kayo sanay sa kanya? Diba? Hindi naman yan magpaparinig kung walang nakakarating sa kanya. Diba? Hindi naman tanga si Sir Joey para magparinig ng magparinig araw-araw. Nagpaparinig lang yan kung meron din namang balitang hindi magandang dumarating sa kanya. Simple as that. Tama na, Joey. Work ka na lang. Tumatanda ka na eh. Ayun. Eto pa, pangatlo. Tama na, Joey. Work ka na lang. Tumatanda ka na eh. Sir Joey, binabasa ko lang itong mga comments sa'yo Siyempre, hindi kami papayag dito. Nagaganto-gantuhin ka na lang. Eto, tama na, Joey. Work ka na lang. Tumatanda ka na eh. Ano bang ginagawa ni Sir Joey? Nagwo-work, di ba? Hindi lang nagwo-work, nagpapasaya pa. So, tumatanda ka na eh. Siyempre, tumatanda. Bakit yung nag-comment bang yan? Hindi ba tatanda? Hindi ka ba tatanda? No? Buti pa nga sila, tumanda sila, pero nakita mo, halos may trabaho pa sila. At minamahal sila ng mga tao. Ikaw kaya, pag tumanda ka na, may trabaho ko pa kaya? Mahalin ka pa kaya? Siguro hindi ka mahal ng mama mo. No? Biniblurred lang yung mga pangalan nila Siyempre, sa guide na rin nila. Diba? At least tumatanda sila nang may pinatunayan. Tumanda sila na may naitatak dito sa industriya. Tumatanda sila na nagpapasaya pa rin sila ng mga tao. Kung tutuusin, dapat nga sige, nagpapahinga na sila. Pero anong ginagawa nila? Nagtatrabaho pa rin sila. Pero yung trabaho na yon hindi para din sa kanila. Siguro para sa kanila, syempre. Pero hindi pa rin mawawala yung para sa mga tao doon. Yung pagbibigay nila ng saya. Diba? Yun ang pinakamahalaga sa kanila eh. Diba yung lilipat nga sila sa TV5? Hindi sila namimili kung noontime show sila o ano. Ang sabi nila kahit saan sila ilagay. Basta makapagpasaya lang sila ng tao, mai-continue lang nila yung pagpapasaya sa lahat ng nakasuporta sa kanila. Diba? Iba, ganun yun eh, yung TVJ. Hindi sila naghahangad makipagtapatan ng ano. Pero nilagay sila sa noontime show. Kahit ganyan na silang matatanda na sila, kung makapagdiin kayo ng matanda na sila, diba? May pinatunayan na yan. Kahit mawala man sila sa mundo, meron na silang markang maiiwan dito sa ating lahat. Minahal sila ng mga tao at minahal din nila yung mga tao. Parang ang gagaling nyo. Diyos ko, Joey, tumigil ka na. Eto, Diyos ko, Joey, tumigil ka na. Paano nga siya titigil kung yung iba hindi rin tumitigil? Diba? Alam nga namang salita na salita yung iba. Pahapyaw ng pahapyaw yung iba. Tapos, sila hindi kikibo. 1, 2, 3, hapyaw. Isang banat lang ni Sir Joey, umaaray na kayo.
Mariusip, sinasabi ko nga hindi mo magigets sa mga banat ni Sir Joey, pero talagang pag nagets mo na, sigurado kapul na kapul ka. Sugat na sugat ang mangyayari sa iyo. Direktang patama umano kay Yorme ang post na ito ni Joey. Teka, direktang patama kay Yorme ang post ni Sir Joey. Para sa akin lang wala namang nilagay na pangalan si Sir Joey De Leon doon sa post na yon. So sana kung may magre-react, uy, nilagay doon yung pangalan, si ano yan, ganito, saka kayo magsalita. Saka kayo magsi-comment. No, ito yung balitang hatid lang ni Pinoy Secret Files. Wala siyang dito kinalaman. So, maganda nga to na pinaparating ni Pinoy Secret Files kung ano yung mga nangyayari at binibigyan natin ng reaksyon. So, pinaparating lang din sa atin ni Pinoy Secret Files at ako naman ito, pinapaliwanag ko naman. Parang akong abogado, no? Caption niya kasama ang picture ng buong Dabarkads. Gina Gita, genuine na legit, dehins gedtali, hindi tagilid. Naniniwala ang marami na si Isko ang pinatatamaan ni Joey sa cryptic post nito. Dahil hindi naman lingid sa marami ang segment ni Isko sa Itbulaga na G sa Gedli. Na parang ipinalit sa segment noon ng Itbulaga na One for All for One. Dahil dito ay lumalabas ang mga host ng studio at nag-i-interview ng mga citizens. At si Isko nga ang ipinalit bilang co-host ng Itbulaga at ang G sa Gedli ang kanyang public service segment na namimigay ng pera sa mga tao. Tila sinasabi ni Joey na peke at tagilid ang mga segment ng show at sila nga ang legit. Dahil kung may G sa Gedli ang Itbulaga, may sugod bahay mga kapatid ang E80 na version nila ng One for All for One. Pero nakikita mo naman yung sugod bahay is napakalakas talaga. Talagang tinatangkilik ng mga tao at pag makikita mo talaga napakalakas ng views ng sugod bahay. Diba? Iba humandle si Jose tsaka si Wally ng ganyan Tapos sinamahan pa ni Zombie. Diba? Ang gagandang tandem. No? Iba kasi trumabaho ang TBJ. Kaya sinasabi nilang sila yung legit. Ganito yan. Noong panahon na nasa Itbulaga sila, para sa akin ito lang yung opinion ko Nung panahon na nasa Itbulaga sila, is talagang hindi mo nakikita yung mga views ng Itbulaga is bumabagsak. Ngayon lang nangyayari yan. So ang ibig sabihin nun, yung sinasabi siguro kung may nasabing tagilid or na hindi naman talaga alam kung sino yung pinupunto ni Sir Joey doon, no? Parang syempre, baka hindi naman nagkiklik kasi yung naiisip nila. Samantala nga sila dati, di ba nagkiklik talaga? So sasabihin nyo, syempre, talaga sinuporta ng mga tao yan, kaya click sila ganun nga yun Dapat makapag-isip din yung kabila ng paraan kung paano sila susuportahan ng mga tao. Makapag-isip sila ng original na segment na talagang mamahalin ng tao sa kanila at papanoorin. Ganun trumabaho ang TBJ tsaka legit Dabarkads. Pinag-iisipan nila lahat yung mga bagay na alam nila na tatangkilikin ng mga tao at talagang malilibang yung mga tao. Kumbaga iba kumilos ang TBJ Iba kumilos sila. Huwag silang ipares dito sa mga bago. Sinasabi na legit sila, talaga naman sila yung legit Alam niyo kung bakit? Kasi yung kabila, gamit pa rin nila yung Itbulaga. So hanggat gamit nila yung Itbulaga, hindi sila magiging legit. Kasi ang tunay na Itbulaga ay nandoon sa TV5. Yung tunay na nakalikha ng pangalang Itbulaga, nandoon. At yung espiritu ng Itbulaga, nandoon sa TV5. Wala na sa GMA7. So kaya masasabi na gano'n na legit sila. Dahil iba na yan Ni isang pirasong Dabarkads nga walang natira dyan. Isa lang ito sa hindi na mabilang na naging pagpaparinig ni Joey sa mga bagong host ngayon ng Itbulaga. Dahil talagang walang pinapalampas sa paringgan ng Henyo Master. Pero tanong ng ilan, kailan nga ba titigil sa pagiging bitter si Joey? Kailan ba titigil sa pagiging bitter si Joey? Hindi bitter si Joey. Nagsasalita lang si Sir Joey De Leon kung meron ngang negatibong pumapasok din sa kanila. Anong gusto nyo? Habang binibira sila, nagpe-fiesta sila, Sir Joey. Sabi niya, bahala kayo sa buhay niya, ganyan.
At saka pinaglalaban nila yung karapatan nila. No? Yung talagang karapatan nila ang gusto nilang makuha. Hindi siya bitter. Ano pa ba yung ipagbibiter niya? Mario Joseph, successful ang E80. Ano yung ipagbibiter niya? Diyos ko naman. Ay, nako. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinoy Secret Files. Mga katunay, huwag kayong magalit kay Pinoy Secret Files, ha? Baka mamaya magalit kayo kay Pinoy Secret Files. Ayan, pinarating lang ni Pinoy Secret Files itong balitang ito sa atin. 'Di ba? Nasagap niya lang din yung balitang yan at binigyan natin ng reaksyon. So ibinubunyag ni Pinoy Secret Files at binabasa natin ito, no? Kung medyo matetensyon kayo ng konti dun sa mga nag-comment kay Sir Joey talaga. 'Yun ang talagang sinasagot natin. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Pagkakataon nyo na itong mag-comment sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!